Kamakailan lang ay pinauksyon na ng Bureau of Custom o BOC ang ilan sa mga mamahaling sasakyan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ito ay kaugnay ng umano'y korupsyon sa flood control projects, at ang isa nga sa mga nabanggit na sasakyan ay ang Toyota Sequoia, ay isa sa pinakamahal na sasakyan na pinauksyon. Ang modelong ito ay isang full-size luxury SUV ng Toyota na nakilala sa napakalakas na makina, matatag na build quality at mataas na resale value. Idinisenyo ito para sa maximum comfort at capability, kaya't madalas itong piliin ng mga pamilyang mahihilig sa long distance travel at ng mga VIP na nangangailangan ng maluwag at maaasahang sasakyan. Meron itong powerful V8 engine, advanced safety features, premium interior na may leather seat at modernong infotainment system. Dahil dito, itinuturing itong isa sa mga pinakasosyal at pinakaprestihiyosong SUV ng Toyota at kadalasang pumapalo sa mataas na presyo kapag nilabas sa auction market. Ang Toyota Sequoia ay unang inilabas noong 2000 bilang tugon sa pangangailangan ng isang malaki, matibay at luxurious na SUV na kayang tapatan ang mga American full-size SUVs tulad ng Chevrolet Tahoe at Ford Expedition. Ginagawa ito sa North America at pangunahing idinisenyo para sa US market. Pagdating sa engine at performance, isa sa mga dahilan kung bakit napakamahal ng Toyota Sequoia at patuloy na tinatangkilik ay dahil sa makapangyarihan nitong makina. Ang first at second generation nito ay karaniwang gumagamit ng 5.7 liter V8 engine I-Force na kilala sa lakas at matibay na klase. Ang third generation naman nito ngayon sa kasalukuyan na inilabas lang noong 2023 ay gumagamit naman ngayon ng hybrid twin turbo V6 I-Force Max na engine na mas malakas pero mas matipid sa gasolina. Dahil sa napakalakas na makina nito, ang Toyota Sequoia ay kayang humila ng mas mabibigat na kargada gaya ng malalaking trailer, maliliit na barko at ibang mas malalaking sasakyan. Dahilan kung bakit sikat din ito sa mga outdoor enthusiast. At ang ilan sa mga luxury features nitong Toyota Sequoia ay ang premium leather seat sa interior, naka tri-zone climate control ang aircon system na may malaking touchscreen infotainment system pa, naka JBL premium sound system ang mga speaker nito at may panoramic moonroof sa itaas. Nilagyan rin ang modelong ito ng advanced safety sense suit ng Toyota at kaya itong sakyan ng 7 hanggang sa 8 ng maluwag na tamang-tama sa mas malalaking pamilya. Ang Toyota Sequoia ay may off-road capability rin gamit ang mas pinaganda, pinalakas at pinatibay na mga chassis suspensions nito. Available kasi sa Toyota Sequoia ang TRD Pro version gaya ng Fox shock, skid plates at all-terrain tires. May off-road traction modes din ito na nagbibigay ng mas matatag na kakayahan sa Toyota Sequoia upang lampasan ang anumang mahirap na terrain. Ibig sabihin kaya nitong mag-perform sa rough roads, bundok at putik na parang isang matinding 4x4. Kaya naman ang presyo nito ay nagsisimula ng 4.6 million hanggang 17.8 million pesos. Ilan pa sa mga nasa listahan na mga pinapa-auction ng BOC ngayon ay ang Toyota Tundra. Ang Toyota Tundra ay isa rin sa mga mamahaling sasakyan ng Toyota. Isang full-size pick-up truck na kilala sa lakas, tibay at mga premium features nito. Ginawa ito para sa mabibigat na trabaho tulad ng hauling at towing, na kung saan ngayon ay nagkaroon na rin ito ng mga luxury level comfort at modernong technology, kaya mas mataas ang presyo nito kumpara sa karamihan ng pick-up trucks sa Pilipinas. Ang Tundra ay gumagamit ng twin turbo V6 engine o kaya'y hybrid powertrain na may I-Force Max na nagbibigay ng mas mataas na horsepower at torque. Kaya naman dahil sa lakas at powerful ng makina nito ay kaya nitong humila ng hanggang sa 5,400 kg na bigat, depende sa configuration nito. Bagay na hinahanap ng mga business owner, outdoor enthusiast at kahit ng mga car collector. Ang interior nitong Tundra ay napaka-accessible na napaka-comfort din dahil sa mga leather seat cover nito na may large touchscreen infotainment system, mga premium audio sound system at may panoramic sunroof na rin ito. At iba pang mga comfort features na hindi mo madalas makikita sa mga typical na pick-up truck. Ang pinakamataas na variant nito na tinatawag na Platinum ay may magagandang features din na mga suspensions at matitibay na chassis frame,
Gumagamit rin ito ng TRD Pro na mga specs para mapanatili ang katatagan nito sa mga off-road condition. At kaya naman madalas itong sabihin ng maraming mga car buyer na isa sa pinakamatibay at pinakamagandang pick-up truck sa buong mundo dahil sa nakasandal sa Toyota Tundra ang reputasyon at durability ng brand. Kaya maraming bumibili nito sa iba't ibang bansa kahit napakamahal ng presyo nito. At syempre ang Tundra ay hindi basta-bastang pick-up. Ito ay full-size pick-up truck mula sa Toyota. Gumagamit din ang modelong ito ng 10-speed automatic na transmission at may fuel tank capacity na 85 liters. Dito sa Pilipinas, kung magpapa-import ka nito at bibili ka sa ibang bansa, ang presyo nito ay magkakahalaga mula 3.1 million hanggang 3.9 million pesos. Lincoln Navigator, isa pang matibay, malakas at mamahaling full-size SUV na kasama sa listahan. Ang Lincoln Navigator ay swak sa malalaking pamilya, transport ng VIP o kahit para sa mga luxury road trips. Gumagamit ang modelong ito ng 3.5 liter twin turbo V6 engine at gumagawa ng 440 horsepower at 510 na Newton meter ng torque. Naikinabit sa 10-speed automatic transmission na may select shift gear system pang kasama. Meron itong drivetrain option gaya ng rear-wheel drive at 4-wheel drive system. Ayon sa 2022 spec sheet, ang fuel tank capacity ng Lincoln Navigator ay nasa 87 liters ang full tank at kayang kumonsumo ng 16 km per liter sa city at 22 km per liter naman sa highway. Itong Navigator ay maraming mga modernong features sa interior gaya ng pagkakaroon ng mas malaking screen na 48 inches sa dashboard para sa driver at passenger. Nilagyan rin ito ng 11.1 inch touchscreen bilang control panel para sa infotainment at temperature. Meron din itong pano mode na tinatawag kung saan pwedeng manood ng video o mag-game sa malaking display screen nito kapag nakapark. Itong Lincoln Navigator ay may mga komportabling seating configuration na kung saan ay talagang nakaka-relax daw para sa mga pasahero dahil meron itong mga features gaya ng massage function, naka-heated at ventilated seat, may mga ambient lighting at mas magandang audio sound para sa calming effect. May kasama rin itong digital sense system na nagbibigay ng aroma cartridges para sa relaxing scents tulad ng Mystic Forest, Ozonic Azure at Violet Cashmere. Gumagamit ito ng Revel Ultima 3D audio system na nagbibigay ng mas mataas na quality sound. At bukod pa dyan, meron din itong 14 na USB Type-C and A ports, socket para sa mga gadget. Ang presyo ng Lincoln Navigator ay nagkakahalaga mula 6 million hanggang 10 million pesos. At ang pinakamahal na sasakyan ngayon na pinapa-auction ng BOC ay ang Rolls-Royce. Isa rin ito sa mga sasakyang naharang dahil sa misdeclaration o smuggling. Kaya ngayon ay pinapa-auction na rin ng BOC sa halagang aabot ng mahigit sa 42 million pesos. Sumikat ang luxury car na ito dahil sa kanyang payong na kung saan ay aabot daw ng milyon ang halaga. Dahil hindi ito ordinaryong umbrella lang sa ilang models ng Rolls-Royce nakasama kapag bumili ka ng unit na gaya nito. At syempre kung bakit napakamahal din ang payong nitong Rolls-Royce dahil sa customized engineered at gawa sa mga premium na materyales na may kasama ring UV heat at weather protection at may built-in mechanism sa loob ng pintuan na pinaglalagyan ng payong na kayang magpatuyo sa payong nito kung sakaling mabasa ng ulan. Tumutugma rin ang kulay at disenyo nito sa bespoke team ng may-ari at base sa ilang mga impormasyon mga kaibigan, ang bawat piraso ng payong ng Rolls-Royce ay nagkakahalaga ng 1 to 2 million kada isa. At kung bakit naman umaabot ng hanggang sa 48 million o higit pa ang Rolls-Royce na ito ay dahil sa kilalang modelong ito sa tagline nitong mga moderno at advanced na features, mga katangian na hindi mo basta-basta makikita sa ordinaryong mga high-end cars. Ang Rolls-Royce na ito ay may mga handcraft interior na gawa sa tunay na leather, exotic wood veneers at precision machine aluminum trims. Habang sa ilalim ng hood, ang Rolls-Royce na ito ay pinapagana ng V12 engine na nagbibigay ng sobrang tahimik na pag-andar pero may napakalakas na power, RPM at torque. Kasama ang Magic Carpet Ride Suspension System na nagbibigay ng mas komportabling pakiramdam sa mga pasahero na parang lumulutang daw sa kalsada. At syempre hindi lang yun, napaka-advanced din daw ng mga safety and security features nito. Kaya naman ang modelong ito kung susumamuin ay nagkakahalaga talaga ng limpak-limpak na salapi na umaabot pa nga ng hanggang sa 50 million pesos. Mercedes-Benz G-Class 400D ay isang luxury off-road capable SUV
Particular na idinisenyo para sa mga naghahanap ng malakas at masungit na sasakyan na may pinaghalong comfort at durability. Nakilala ang G-Class 400D sa iconic backseat type na disenyo na ginawang matibay ngunit may pagkaklas at elegante ng engineering manufacturing nito. Gumagamit itong SUV ng isang diesel power all-wheel drive na may 2.9 liter na makina at sinamahan ng 6-cylinder turbocharged system sa engine na ikinonekta naman sa isang 9-speed automatic transmission case. Ang G400D ay nakilala rin bilang isang off-road ready na sasakyan, bagamat hinaluan ng kaunting aesthetic at pagiging elegante ay nananalaytay pa rin sa buong body frame nito ang kakayahang panghawakan ang anumang klase ng daanan. Ito man ay malulubak at lupain at matutubig pa. Sa pamamagitan ng matitibay na chassis frame at mga suspensions ay kayang i-stabilize ng mamahaling SUV na ito ang anumang klase o kondisyon ng kalsada. Kaya nitong magpalabas ng maximum output na umaabot ng 396 horsepower at 3,600 revolution per minute na may 700 Nm ng torque naman sa kada 1,200 revolution per minute. Gumagawa ito ng bilis na umaabot ng 130 miles per hour o katumbas ng 210 km per hour at may fuel economy na 12 km per liter. May fuel tank capacity itong Mercedes-Benz G-Class 400D na 100 liters kaya sobrang layo ng mararating mo gamit ang modelong ito na may timbang na 3,084 kg at may kabuuang haba na 4,817 mm. Ang lapad nito ay may sukat na 1,931 mm habang ang taas naman nitong sasakyan ay may kabuuang sukat na 1,969 mm. Tamang-tama para magbigay ng malawak na interior cabin para sa 5 pasahero at ilang mga kargamento. Gumagamit ng parehong ventilated disc na safety features sa front and rear brake at iba pang mga safety sense suit para maghatid ng ligtas sa mga biyahe kahit pa sa mga alanganin. Pinapangunahan ng advanced lane departure warning, isang forward collision system at blind spot monitoring kasama ang hill start assist features nito at ng mga off-road safety features na ikinabit din sa modelong ito. Nilagyan ito ng maraming airbag sa loob, gaya ng front and rear passenger, mga side curtains, kasama ang mga seatbelt sa kada upuan. May kasama rin itong anti-lock braking system, electronic brake force distribution at brake assist, dagdag safety features sa pagpapahinto, at ng isang tire pressure monitoring system. Marami pang nakakabit na safety features dito sa modelo na tatalakayin natin sa ibang pagkakataon. Nilagyan ito sa external ng mga naka-full LED type na klase ng mga ilaw, circular shape headlamp at signature design ng front face cover. Nagkakahalaga itong Mercedes-Benz G-Class 400D mula sa 16 million pesos hanggang sa 22 million pesos sa kasalukuyan. Bentley Bentayga. Ito ang unang luxury SUV ng Bentley na inilabas noong 2015 at patuloy na ginagawa magpahanggang ngayon. Ang full-size SUV na ito ay isang sagisag ng bagong luxury SUV sa merkado na walang kapantay, na kung saan ginagawa pa sa bansang UK gamit ang Volkswagen Group MLV Evo platform. Kasabay ang ilang mga luxury brand at model gaya ng Audi Q7, Porsche Cayenne at Lamborghini Urus. Itong Bentley Bentayga ay gumagamit ng dalawang klaseng makina, gaya ng V8 twin turbo na may 4.0 liter na engine na kayang gumawa ng 542 horsepower at 770 Nm ng torque at kaya ring tumakbo sa bilis na 290 km per hour. Ang isang makina naman nito ay gumagamit ng plug-in hybrid engine na may 3.0 liter V6 plus electric motor, na kung saan kaya namang gumawa ng hanggang sa 456 horsepower at 700 Nm ng torque at umabot sa bilis na 254 km per hour. Ang sukat ng haba nitong sasakyan ay umaabot ng 5,125 mm at lapad na 2,222 mm.
May taas na 1,728mm at wheelbase na 2,995mm. Kaya nitong magbigay ng malawak na cargo space na umaabot ng 484 liters at kayang upuan ng 5 hanggang sa 7 pasahero. Ilan sa mga dahilan kung bakit napakamahal nitong Bentley Bentayga ay dahil sa ang interior nito ay handcrafted at nape-personalize. Meron din itong diamond illumination para sa elegant at lift upholstery. Nare-recline din ang mga upuan nito na may kasamang massage function. Nilagyan rin ito ng temperature sense na umaakma sa kahit anong kondisyon ng panahon. Itong Bentley Bentayga ay may malakas na V8 engine at hybrid options. May high performance at fuel economy at mabilis ang acceleration. Kaya naman ang average top speed nito ay umaabot mula 195 hanggang sa 220 km/h. Umaabot sa kasalukuyan ng presyo nito mula 14.5 million hanggang 21 million pesos. Mercedes Maybach ay isang ultra luxury division ng Mercedes-Benz na nag-o-offer ng extreme luxury features gaya ng pagkakaroon nito sa interior ng first class seating configuration na may available pang massage function. Ang mga pangunahin pang ino-offer ng modelong ito ay ang pagkakaroon ng 4D surround sound system na may kasamang advanced technology features, handcraft wood trim design na nagbibigay ng luxury appeal sa modelong ito. Habang ang mga upuan nitong Mercedes Maybach ay nakabalot ng mga premium Nipa leather na kung saan binibigyang buhay ng infotainment system nito na MBUX ang buong interior cabin para sa mas komportableng paglo-long ride. Kasama pa ang ilang mga features nito gaya ng foldable table, mga bottle and cup holder, connectivity features, mga bulsa at lagayan ng mga gamit. Itong Mercedes Maybach ay pinapagana ng dalawang klaseng makina na 4.0 liter, isang V8 engine at B12 bi-turbo at petrol gasoline na kayang maglabas mula 503 horsepower hanggang 603 horsepower at maximum torque na 700 Nm hanggang sa 900 Nm. Kaya naman ang pinakamabilis na nagawa nitong Mercedes Maybach ay umabot na ng hanggang sa 310 km/h. Ang modelong ito ay sagana rin sa mga advanced safety and security features na siguradong makakatulong sa pang-araw-araw na biyahe at kaligtasan ng mga pasaherong sasakay dito. Sa kasalukuyan, ang presyo nito ay umaabot mula sa estimated price na 29 million hanggang 35 million pesos. Ruber Evoque ay unang inilunsad noong 2011. Itong Range Rover Evoque ay isang compact luxury SUV na nagmula sa konseptong LRX. May 5 pintuan at malalaking sukat ng gulong na ginawang mas compact saan mang kalsada mo ito maidadaan. Sa loob ng unang taon itong inilabas ay nakabenta ng 80,000 units dahil daw sa kanyang magandang disenyo at functionality. Dito sa Pilipinas ay may 3 klaseng variant ito na pagpipilian. Ang 2.0 liter turbo diesel at ang 2.0 turbo petrol gasoline engine at ang pinaka-top end variant nito na naka-mild hybrid na kung saan lahat ng mga variant nito ay gumagamit rin ng 9-speed automatic transmission at may all-wheel drive train pang kasama na isa sa mga nagpamahal sa modelong ito. Lalo na ang pagkakaroon nito ng active driveline at adaptive dynamics para sa efficient performance. Ang exterior na disenyo nito ay makinis at fashion-forward na disenyo. May sleek LED headlamps at flash door handles na may mas modernong detalye na nagbigay ng premium at elegant style sa modelong ito. Samantalang ang interior settings naman nito ay nilagyan ng mga naka-premium leather seat cover na may panoramic sunroof pa sa itaas ng bubong, habang ang driver ay nai-enjoy ang naka-fully digital instrument panel nito na may napakaraming impormasyon kasama ang Touch Pro Duo Twin 10-inch size display screen na may Meridian sound system at mga unique technology features tulad ng clear sight rear view mirror na nagiging video screen at clear sight ground view para makita ang harap at likod na bahagi nitong sasakyan. Ilan sa mga dahilan kung bakit napakamahal na modelong ito ay dahil sa import duties tax at limited lang ang available nito sa Pilipinas, kasama pa ang brand prestige. At syempre hindi rin mura ang mga spare parts at insurance nito. Mataas ang maintenance cost nitong modelo at may mga high-end at premium materials pang ginamit mula sa loob at labas nito. Kaya naman dito sa Pilipinas ay tumataginting mula sa 5.1 million hanggang 6.2 million ang kabuuang presyo nito, depende sa variant na bibili.